Dito po sa bidyong ito, malinaw ang sinasabi ng abogado. At malinaw sa explanation o sa paliwanag ng taga-PDEA na ang mga sinasabi na document o sinasabi ni Morales na katibayan laban sa mga inaakusahan niya na gumagamit daw di umano ng illegal na droga or yung sinasabi nilang pulburon or cocaine, maliwanag po ang sinasabi. Hindi legit ang document, hindi original copy, at walang basihan, at ibig sabihin, hindi opisyal na papers ng Philippine Dangerous Drug Board or PDEA. Now, sa sinasabi ni Senator Ronald Bato de la Rosa, ibig bang sabihin, inuuto ako ni Jonathan Morales sa mga sinasabi niya? Alam niyo po, Senator Ronald Bato de la Rosa, ako po, wala po akong masasabi sa inyong negative. Wala po akong masasabi sa inyo na kung anuman na ikakasama. Ang masasabi ko po, Senator Ronald Bato, magaling kang investigador, magaling kang opisyal ng PNP. Sa tanong niyo po, na ikaw ba ay inuuto o niloloko ng isang Jonathan Morales, I think kayo po ang makakasagot niyan. Hindi po kung sino ang tinatanong nyo. Hindi po kami, hindi po kung sino man ang nandiyan sa committee hearing ang makakapagpatunay na kayo ay niloloko o inuuto ng Jonathan Morales na witness po dyan sa inyong committee. Ikaw po ang makakasagot. Kasi, malinaw naman po sa sinasabi ng taga-PDEA, walang basihan. Nagsalita na rin po ang mga ibang opisyal dati ng PDEA na puro negatibo ang mga pinagagawa ni Jonathan Morales. Ibig sabihin, wala pong kredibilidad, walang dignidad ang pagkatao ng isang Jonathan Morales. Kaya nga po siya tinanggal at pinagbawalan na ng Civil Service Commission na makabasok, makabalik sa kahit anong sangay ng ating pamahalaan. Uulitin ko po, Senator Ronald Bato, ikaw po ang makakasagot ng inyong katanungan. Ikaw po ba inuuto o hindi? Kilala po kita, sir. Mabuti ka pong mag-isip. Matalino ka. Sana, pag-isipan niyo pong mabuti. Kasi ako po masakit mang sabihin, Senator Ronald, mukhang nagagamit na po kayo. Nagagamit ang inyong komite sa mga pinaggagawa ni Jonathan Morales. I know, hindi ikaw ang nasa likod niyan. Alam ko, hindi ikaw ang nasa likod ni Jonathan. Alam ko po, gusto nyo lang po ng katotohanan. Sana doon lang tayo sa totoo, Senator Ronald. Ang paggalang ko at pagrespeto po sa iyo ay hindi po nawawala. Sir, nandiyan pa rin po ang respeto ko po sa iyo. Hindi po ako babanat sa iyo, hindi kita pagsasalitaan na kung ano-ano, dahil alam ko na alam mo naman po ang ginagawa mo. Para alang-alang sa bayan. Pero mas the best, Senator, sana po, kung sakaling magkakaroon pa ng investigation dyan, magkakaroon ng kung anong part 3 ba o part 4 na yan, sana kung ano po ang issue, doon po tayo tumutok. Hindi po yung paikot-ikot na lang ang tanungan, paulit-ulit na lang ang sagutan. Kasi parang lumalabas na po dito, parang nagiging serko na. Di po ba? At ang sabi nga po nung ibang mga napapanood ko mga political vlogger, ako naman po hindi naniniwala na umaasta daw po kayo na parang abogado na ni Morales. Tama po ang sinabi ni Senate President, maging aware, maging mapagmatyag sa bawat na nagsasabi
na magiging testigo dyan. Kasi nagagamit lamang ang komite. At tama rin naman ang sinabi ni Senator Jinggoy Estrada. Puro hearsay ang mga pinagsasabi ni Jonathan Morales. Puro gawa-gawa at katang-isip lamang ang pinagagawa ng isang Jonathan Morales para lamang idawit ang kasalukuyan administrasyon, para lamang pabagsakin ang kasalukuyan leadership ni Pangulong Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos. Ako'y naniniwala, Senator Ronald Bato de la Rosa, wala kang kinalaman dyan sa mga planong yan. Pero po, sana, imulat nyo po ang inyong mga mata. Hindi po kayo tao ng sino man Pangulo, hindi po kayo tao ng sino man. Kami po ang naghalal sa iyo bilang isang senador ka, at kami rin po ang naglagay sa iyo dyan. Kaming mamamayan, kaming mga botante, kaya kami po ang dapat niyong paglingkuran. Hindi kung sino-sino po na parang lumalabas sa paningin po ng ibang kababayan natin, nagiging iba po ang agenda. Sana po, Mr. Senator Ronald Bato de la Rosa, walang magbago sa ating pagkakaibigan. Alam ko po, mabuti kang tao, maayos kang kausap. Sir, I will respect you. Alam ko po, naguguluhan kayo sa nangyayaring committee hearing na yan. Na, sabi nga ng mga matatanda, para po kayong naiipit sa dalawang batong malaki. Alam niyo po ang ibig ko sabihin. And then, panoodin niyo po ang mga sinagot nung mga taga-PDEA about sa document na yan. That he cannot even present any evidence that would prove that these two documents ay talagang nangyari o totoo. If you're going to say na hindi totoo yung papel na yan, ako'y nauto ni Morales.